Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Walang tao ang dapat na kumitil sa buhay ng kapwa niya tao gaano man kalaki ang kasalanang nagawa nito. Dahil ang bawat isa ay may karapatan na magbagong buhay, ikaw kapuso, naranasan mo na bang mawalan ng minamahal nang dahil sa isang makasalanang tao? Ngayon, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Myra, 60 years old, at isang dating manunulat sa local newspaper dito sa probinsya namin, na hindi ko na po babanggitin kung saan. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay matagal ko na rin pong gustong sumulat dito sa inyong programa na Barangay Love Stories. Sadyang kinailangan ko lamang munang mag-ipon ng lakas ng loob para magawa at matapos itong sulat ko. At dahil alam ko na medyo sensitibo ang kwento na ibabahagi ko ngayon, ay may mga impormasyon po ako dito na sinadya kong baguhin para maproteksyonan ang aking pribadong buhay. Pagpasensyahan nyo na po kung masyadong mabibigat ang mga salitang gagamitin ko sa sulat na ito, dahil mabibigat din talaga ang mga pinagdaanan ko sa buhay ko. Papa Dudut, maaga akong nakapag-asawa at nagkaroon ng anak. Ulila na kasi ako noon sa mga magulang at ako na rin halos ang nagpaaral sa sarili ko habang nakikitira noon sa isang kamag-anak namin. Malapit na akong magtapos ng high school nang makilala ko si Martin sa isang rally sa lugar namin. Aktibo kasi ako sa mga ganong gawain, lalo na kapag may pinaglalaban tungkol sa karapatang pangtao. Marami kaming pagkakatulad ni Martin mula sa gawain, paniniwala at mga pinaglalaban na tungkol sa karapatang pantao. Kaya naman mabilis kaming nagkapalagayan ng loob at hindi nagtagal ay nagkaroon na nga kami ng relasyon. Hanggang sa mabuntis ako ni Martin nang makapagtapos ako ng high school, 17 years old pa lamang ako noon. Hindi naman siya nagdalawang isip na panagutan ako at ang ipinagbubuntis ko. Nagtrabaho na siya noon kaya nang makapanganak ako at tumungtong sa tamang edad ay nagpakasal na rin kaming dalawa. Hindi nagtagal ay nakapagtrabaho ako sa isang local newspaper bilang manunulat. Hindi pa kasi mahigpit ang pagtanggap sa mga aplikante noon, lalo na kapag may tiyaga kang matuto at may lakas ng loob. Masaya naman ang naging pagsasama namin ni Martin kahit na hindi kami gaanong nakagagaan sa buhay. Kaya lang bago mag 3 years old ang anak naming si Kyla, ay namatay naman si Martin dahil sa isang aksidente, Papa Dudut. Sa minahan kasi siya nagtatrabaho at namatay siya noong gumuho ang kuweba kung nasaan sila na mga kasamahan niya. Nakuha naman namin at naipalibing ang katawan niya na wala ng buhay. Mula noon ay mag-isa ko nang tinaguyod ang anak kong si Kyla. Papa Dudut, napakahirap po ng lahat ng pinagdaanan ko. Napakahirap maging single parent. Pero walang hindi kakayanin basta para sa pinakamamahal kong anak, Papa Dudut. Kyla, eto nga palang saging oh.
Isabay mo dyan sa inaalmusal mong oatmeal. Salamat po, Mama. Ang lakas naman pong makaanak mayaman itong almusal ko ngayon. May binigay lang kasi na isang piling ng saging yung ninang Kim mo kahapon. Tsaka magandang saging sa almusal. Kaya yan, dapat na isabay mo na dyan sa oatmeal mo. Sige po, salamat po. Bagong dyaryo ba yung hawak mo? Opo, binabasa ko po yung article na sinulat nyo. Grabe, nasa front page na naman po nitong dyaryo ang pangalan nyo, Mama. Ayaw pa rin kasi nilang tanggalin ng death penalty dito sa Pilipinas eh. Kaya hindi rin ako titigil na magsulat tungkol sa mga tao na nagpapatupad ng batas na yon. Lalo na sa mga taong patuloy na nagpapatibay sa batas ng parusang kamatayan. Mama, hindi po ba kayo natatakot? Oo bakit naman ako matatakot? Kasi 'di ba, noong nakaraang buwan lang po, may tumawag sa telepono natin, tapos ako yung nakasagot. At pinasabi niya na iparating ko raw sa inyo na tumigil na kayo sa ginagawa niyong pagsusulat laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. Kung hindi, mapapahamak daw po ang buhay niyo. Sus! Hanggang salita lang at pananakot lang ang mga yon. Hindi nila kayang totohanin ang mga pagbabanta nila. Mama, palagi pong laman ng balita ngayon sa TV ang tungkol sa mga journalist na pinapatay. Natatakot po ako na baka dumating ang araw na totohanin ng mga nagbabanta sa inyo ang masamang balak nila. Huwag kang mag-alala sa akin, Kyla. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Kaya nga nag-aral ako ng martial arts noon para hindi ako kagad basta nalang masaktan ng ibang tao. Mahirap pa rin pong kalaban ng mga taong may masamang pakay. Hindi nyo alam kung anong mapanganib na armas ang pwedeng dala nila sa oras na lapitan nila kayo. Palagi rin naman ako may balisong sa bag ko. Hindi pa rin po sapat yun para masabi nyong ligtas ang buhay nyo, Mama. O ano bang gusto mong gawin ko, anak? Hindi po ba kayo pwedeng humanap na lang ng ibang trabaho? O kaya mag-focus na lang kayo sa maliit yung negosyo na manukan para hindi na po nalalagay sa panganib ang buhay nyo. At para wala na po kayong natatanggap ng mga death threat. Ay, Kyla, matagal ko naman nang ipinaliwanag sa iyong tungkol sa trabaho ko, di ba? Hindi ko ginagawa to ng dahil lang sa pera. Ito yung nasimula namin ng papa mo. Magkasintahan pa lang kami, palagi na naming pinaglalaban at ipinagtatanggol ang karapatang pangtao. At ito yung tungkulin na hindi ko pwedeng basta nalang talikuran at kalimutan. Kahit po ang buhay niyong malagay sa panganib? Oo, kasi kung hindi ko gagawin to, sino na lang ang magiging boses ng mga taong gustong magbagong buhay pero pinagkakaitan ng pag-asa? Sino ang magtatanggol sa mga inosenteng tao na nakulong at nakapila sa parusang kamatayan? Pero 'di ba, hindi naman po lahat ng nakakulong sa bilangguan inosente. Yung iba po sa kanila, may kasalanan talagang nagawa sa batas. Kahit sinong tao pa ang makasalanan, lahat sila may karapatan na magbagong buhay. At yun ang karapatan na hindi ako mapapagod na ipaglaban sa maraming tao. Kaya wag mo kong masyadong alalahanin, Kyla. Kaya kong sarili ko. Ay, sige po, Mama. Basta mag-iingat po kayo palagi ha, lalo na sa mga taong kinakalaban ninyo. Papadudot, bukod sa pagsusulat sa dyaryo ay may maliit din po akong negosyo na manukan sa lugar namin. Nasimulan namin yon noong nabubuhay pa ang asawa kong si Martin at sa awa ng Diyos ay hindi naman yun nalugi at medyo napalago ko pa kahit napapaano. Kaya naman napag-aaral ko noon sa magandang university ang anak kong si Kyla. Nakasanayan ko na rin makatanggap noon ng mga death threat lalo na kapag lumalabas sa headline ng dyaryo ang sinusulat kong news article. Madalas kasi ay may kasamang patama at masasamang salita ang sinusulat ko laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Miyembro rin kasi ako ng samahan na ipinaglalaban ng karapatang pantao. At isa sa mga pinakaaktibo pagdating sa pag-aralin lalo na kapag may bilanggo na naman na nasintensyahan ng parusang kamatayan. Naniniwala kasi ako, Papa Dudut, na lahat ng tao ay kayang magbago. Lahat tayo ay may karapatan na magbagong buhay. Kaya hindi yon dapat na ipinagdadamot sa kanino man. Pero nang dahil nga sa parusang kamatayan na yon ay nagiging maikli ang buhay ng tao. At yung mga minsang nagkasala na gustong maituwid ang kanilang landas ay hindi na nabibigyan pa ng chance na magkaroon sana ng maayos at bagong buhay.
Papadudot, walang sino man sa atin ang may karapatan na kumitil ng buhay ng isang tao. Makapangyarihan man siya o mataas ang tungkulin dito sa ating bansa. Tanging poong may kapal lamang ang pwedeng magparusa sa mga taong makasalanan, Papadudot. Uy, Myra! Buti naabutan pa kita dito sa kantin. Pasabay akong kumain. Sige lang Kim, kakasimula ko lang din namang kumain. Akala ko talaga mag-isa na akong kakain dito sa kantin. Kasi ang dami ko pang inedit dun sa article na sinulat ko. Hindi mo kasi tinapos kagad eh. Natambakan din kasi ako ng trabaho. Uy, pero napansin ko na parang good mood si Boss Mel kanina sa meeting, ah. Oo nga eh, napansin ko rin yun. Hindi nakakunot yung noo niya tapos hindi rin nagtataas ng boses. At minsan lang mangyari yun sa mga meeting natin. Sabi nga ng ibang kaopisina natin, pinaglihi yata ang mukha niya sa sama ng loob. Kaya palagi siyang parang galit kapag nagpapamiting. Pero kanina ha, ang liwanag ng mukha niya. Piling ko dahil yun sa sinulat mo na nasa headline ng dyaryo natin nung nakaraang linggo. Pinag-usapan kasi talaga yun, tsaka naging mabenta ang dyaryo ng araw na yun. Mabuti talaga at nagawa mong ma-interview yung pamilya ng huling preso na nabigyan ng death penalty. Oo, alam mo naman kung gaano ako kasipag pagdating sa pangungumbinsi sa mga tao na gusto kong makausap. Kaya nga bilib ako sa'yo. Sinubukan ko rin kasi silang puntahan at kausapin pero ang sabi nila, ayaw nila magpa-interview kasi nga malaking tao yung nagsampa ng kaso sa kanila. Kaya hindi ko rin sila tinigilang kumbinsihin na magpa-interview sa akin. Lalo na si Mrs. Eloisa, yung asawa ng preso na si Mario. Kasi alam ko na kailangan na marinig ng ibang tao ang boses nila. Kailangan na malaman ng ibang tao na gusto na magbagong buhay ng asawa niya. Eh di ba may kasalanan naman talaga sa batas yung asawa ni Mrs. Eloisa? Oo, pero hindi naman sinasadya ni Mario na mapatay yung hino-hold up niya ng gabi na yun. May sakit lang ang anak nila at kailangan nila ng pera. Isa pa, nalaman ko na drug addict at may kasong child abuse pala yung napatay ni Mario na si Kenneth. Na-dismiss lang kagad ang kaso nun ni Kenneth kasi marami silang pera. Kita mo yung pagkakaiba nilang dalawa? Masyadong mabigat yung parusang kamatayan para kay Mario at hindi yun makatao, Kim. Sa bagay, sabi mo nga lahat ng tao dapat binibigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Kasi lahat ng tao kayang magbago kung gugustuhin nila. At walang sino man sa atin ang may karapatan na tanggalan sila ng pagkakataon na magawa ang bagay na yon. Pero sa totoo lang, Myra, medyo nakakatakot yung ginagawa mo. Bakit? Wala naman akong kasinungalingan na nilalagay dun sa mga sinusulat kong article ah. Lahat ng sinulat ko doon, lalo na yung tungkol sa kaso ni Mario, totoong sinabi ni Mrs. Eloisa at ng iba pang mga kamag-anak niya. Pero may mga salita ka kasing binitawan doon na medyo mabigat. Lalo na't malaking tao nga ang naging kalaban ng pamilya ni na Mrs. Eloisa. Hindi naman hinarang ni na Boss Mel yung article ko na yon. Kaya sa tingin ko, walang problema sa sinulat ko. Sa bagay, natuwa pa nga sila eh. Pero napansin ko na palaging malaking tao nagiging topic ng article mo. Hindi ka ba talaga natatakot sa ginagawa mo? Matatakot lang ako kapag hindi totoo yung mga sinusulat ko sa article ko. Kasi alam ko na pwede nila akong idemanda kapag nag-imbento ako ng kwento. Pero dahil lahat ng yun ay totoo, walang dahilan para matakot ako. Maraming tao sa media ngayon ang pinag-iinitan at ginagawa ng masama. Kaya konting relax lang sana pagdating sa trabaho natin. Huwag mo masyadong seryosohin at dibdibin para hindi ka mapahamak. Hay naku Kim, basta ipaglalaban ko ang alam kong tama pagdating sa karapatang pangtao. Papadudot, hindi lang ang anak kong si Kyla ang nagwo-worry sa ginagawa ko sa trabaho ko. Kung hindi pati na rin ang mga kaibigan, kamag-anak at iba ko pang mga katrabaho. Masyado ko na raw kasing dinidibdib ang trabaho ko na pwede raw ikapahamak ng buhay ko. Kaya lang kasi ayoko talaga yung ginagawa ng matataas na opisyal noon patungkol sa death penalty. Ayoko nang tinatanggalan nila ng karapatan na magbagong buhay ang mga taong minsang naligaw ng landas. Nandun ako sa nagkamali talaga sila o nakagawa ng kasalanan. Pero tao pa rin ba ang dapat na magpataw ng parusang kamatayan sa kanila? Tao pa rin ba ang dapat na kumitil sa buhay ng isang tao rin? Hindi na tama yon para sa akin, Papadudut.
Hindi natin dapat na ipinagkakait sa iba ang karapatan at pag-asa na pwede pa silang magbagong buhay. Kagaya na nga lamang noong isinulat ko ang news article tungkol sa isang presong nabigyan ng death penalty na si Mario. Yun ang kanyang unang kaso ng pang-hold up at pagpatay. Anak ng isang politiko ang napatay niya na isa rin namang drug addict at may kaso pa ng child abuse na na-dismiss kaagad dahil sa malaking pera na meron sila. Bakit ang drug addict na rapist pero mayaman ay nabibigyan ng pagkakataon na magbagong buhay? Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, hindi naman talaga ako takot na mapahamak o mapatay basta alam ko na tama ang ipinaglalaban ko. Kung may kinakatakutan man ako ng panahon na yon ay ang mapahamak ang nag-iisa at pinakamamahal kong anak na si Kyla. Kaya naman palagi ko rin siyang pinapaalalahanan na mag-ingat kapag hindi niya ako kasama. Marami pa akong naisulat na mabibigat na article noon, Papa Dudut. Ilang death threats na rin ang natanggap ko. Hanggang sa mangyari na nga ang kinakatakutan ng mga taong malalapit sa buhay ko. Nakasakay ako noon sa taxi at ipit kami sa traffic. Nang may isang lalaki na may sombrero at may panyong nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha ang lumapit sa may tapat ng bintana ng upuan ko. At nagpaputok ng dalawa mula sa baril na hawak niya. Yon ang huli kong natatandaan bago ako nagising na nasa loob na ako ng isang kwarto sa ospital. Tumama sa may balikat ko at dapli sa lieg ang bala ng baril na pinaputok sa akin ng taong hindi ko na nakilala, Papa Dudut. Mama, mabuti po at nagising na kayo. Oh, bakit ka umiiyak? Mama naman eh. Alam niyo naman po kung bakit. Buhay pa naman ako, kaya walang dahilan para umiyak ka dyan. Buong gabi po kasi kayong walang malay. Akala ko po talaga hindi na kayo magigising kahit pa sinabi ng doktor na stable na ang lagay ninyo. Bago lang yata kasi yung tao na nabayaran para barilin ako, kaya ayun, hindi ako masyadong napuruhan. Mama naman, ginagawa pang birong nangyari. Ano pong hindi napuruhan nandito kayo ngayon sa ospital? Pinapagaan ko lang naman ang loob mo, anak. Kasi alam ko na sobra kang nag-aalala sa akin. Kita mo nga yung mga mata mo, oh. Sobra nang namumugto sa kaiiyak mo. Kasi natakot po talaga ako nang may tumawag sa bahay at sabihin na nandito kayo sa ospital. Doon pa lang po, alam ko nang may nangyaring hindi maganda sa inyo. Tapos, hindi kaagad ako pinapasok ng doktor nung ginagamot nila kayo. Nakita ko na duguan kayo at pikit ang mga mata ninyo. Mama, akala ko po talaga. Akala ko po mawawala na kayo sa akin. Naku, ayan. Umiiyak ka na naman, anak. Naiiyak na rin tuloy ako dito. Aray ko. Mama, bakit po? Bigla kasing kumirot itong sugat ko. Yayakapin sana kita eh. Huwag na po muna kayo masyadong kumilos. Hahawakan ko na lang po tong kamay ninyo. Ay, mabuti pa nga dahil bumibigat talaga ang dibdib ko kapag nakikita kitang umiiyak ng ganyan. Sorry po, Mama. Alam ko po na ayaw niyo talagang nakikita na umiiyak ako. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako iiyak kapag pumasok ako dito sa kwarto niyo. Kaya lang, hindi ko po talaga mapigilan ang mga luha ko.
Kasi sobrang natakot po ako na mawala kayo sa akin. Sa totoo lang, natakot din naman ako eh. Natakot ako na mamatay dahil ayokong maramdaman mo na nag-iisa ka na lang sa mundo. Kayo na lang po kasi ang meron ako, Mama. Lumaki ako nang wala na si Papa sa tabi ko at nakasanayan ko na po yun. Pero hindi ko alam kung magagawa ko pa yun kapag kayo naman po ang nawala sa akin. Mama, pwede po bang mag-iba na lang kayo ng trabaho? Anak, hindi pwede. Bakit po? Kasi naniniwala ako na kaya ako naligtas ngayon para maipagpatuloy ko pa lalo ang trabaho kong ito. Hindi pwedeng mabawasan ng mga taong kagaya ko na nagtatrabaho at nagtatanggol sa maliliit na tao. Kailangan pa nila ako sa trabahong to, anak. Pero kailangan ko rin po kayo, Mama. Ayoko na po kasi talaga kayong mapahamak. Hindi na mangyayari ulit to. Pangako ko yan sa'yo. Dodoblihin ko yung agimat na palagi kong dala para maprotektahan ako. Mama naman ginagawa na namang biro ang lahat. Para lang tumigil ka na sa pag-iyak mo. Sige ka, papangit ka sa ginagawa mo na yan. Mama, hindi na po magbabago ang itsura ko. Kamukha ko po talaga si Papa. Mukhang hindi ko na po talaga mababago ang isip nyo. Pero sana po, Mama, mas ingatan nyo po ang sarili ninyo ngayon. Kasi hindi ko po talaga kakayanin kapag may nangyari pa ulit na masama sa inyo. Papa Dudut, handa na rin talaga akong mamatay noon nang pinaglalaban ang paniniwala at prinsipyo ko. Pero alam ko na hindi pa handa si Kyla na maiwang nag-iisa sa buhay. Wala naman kasi kami halos sa malapit na kamag-anak sa lugar na tinitirhan namin. Kaya sa kanya talaga ako mas nagwo-worry sa oras na may masamang mangyari sa akin noon. Ganon pa man ay hindi rin ako umalis sa trabaho ko sa kabila ng makailang ulit na pakiusap sa akin ni Kyla. Kahit pa totoong nalagay na sa bingit ng kamatayan ng buhay ko. Hindi po yun sapat na dahilan para bitawan ko ang trabaho ko. Isa pa ay naniniwala talaga ako noon na kaya hindi kaagad ako kinuha ng Diyos. Nang mga panahon na yon ay para ipagpatuloy ko ang tungkulin ko bilang totoong alagad ng media. Hindi ako nagpapakabayani, sadyang alam ko lang na may mga tao na kailangan ng isang kagaya ko na matapang at handang isugal ang buhay ko para maging boses nila, Papa Dudut. Mama, dahan-dahan lang po sa paglalakad. Kumapit lang po kayo sa braso ko. Oo, Kyla. Pero kaya ko namang maglakad. Hindi mo na ako kailangang alalayan pa. Baka lang po kasi ma-out of balance na naman kayo, kagaya nung nasa ospital tayo. Muntik na kayong matumba kanina. Mabuti na lang po at nahawakan kayo ng isang nurse bago pa kayo sumubsob sa sahig. May nakakalat kasing basahan dun sa sahig kaya muntik na akong madulas eh. Pinagalitan ko nga yung isang nurse na naglagay nun kasi yun pa yata yung makakadisgrasya sa akin eh. Natakot nga po yung nurse nung sigawan ninyo siya kanina eh. Kasi naman, kababaing tao, ang burara sa gamit sa loob ng ospital. Alam na niyang maglalakad ako, doon pa talaga nilagay sa gitna ng daan yung basahan. Ayan na naman po kayo, Mama. Umiinit na naman po ang ulo ninyo. Eto po, aalalayan ko na kayong makaupo dito sa sofa. Dahan-dahan lang po. Yan. Ay, salamat anak ha. Grabe, ang liit lang nitong bahay natin pero parang napagod ako bigla sa paglalakad. Kasi nga po, masakit pa ang katawan nyo, lalo na yung sugat ninyo. Oh, Tao ang aga naman ang bisita natin na kumakatok sa pinto. Kyla? Parang boses po yun ni Ninang Kim, Mama. Puntahan ko lang po siya.
Sabi na kayo po yan, Ninang Kim eh. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti pala at dito na ako dumiretso sa bahay niyo at hindi na sa ospital. Wala na rin pala akong aabutan doon kung sakali. Maaga rin po kasi kami talagang umalis doon ni Mama. Pasok po kayo. Salamat. Mama, magtitimpla lang po ako ng kape para sa inyo ni Ninang Kim. Maiwan ko po muna kayo dito sa sala ha. Salamat anak ha. Oh, Myra! Nakakatuwa naman at mukhang malakas ka na ulit. Ganun talaga kapag may agimat na palaging dala. Yun pa rin ba yung agimat na binigay sa atin nung matandang na interview natin? Tungkol sa pagkamatay ng anak niya? Oo, yun nga. Nako, sayang at naitapong ko na yung sa akin. Ilang taon na rin kasi ang nakalipas mula nung makuha natin yun. Effective pala talaga. Pero matanong ko lang, may lead na raw ba ang mga pulis sa kung sinong nag-utos na barilin ka? Kagaya ng inaasahan ko, wala pa rin. Hindi nga rin ako umaasa na mahuhuli pa yung mastermind dito eh. O kahit man lang yung lalaki nagtangkang tumapos sa buhay ko. Sa dinami-rami ng masasamang nangyayari dito sa bansa natin, uunahin pa ba naman ang mga pulis yung sa akin? Eh sino ba naman ako, 'di ba? Isang hamak na taga-media lang naman ako. Pero hindi ka ba natatakot na baka balikan ka pa rin ng taong yun? Natatakot, syempre. Eh pero ano magagawa ko kung nakatakda na talaga akong mamatay? Mapipigilan ba natin yon? O at least, mawala man ako sa mundong ito, sigurado naman ako na marami akong natulungan at naipaglaban ng mga tao. Grabe, iba talaga yung prinsipyo at katapangan mo, Myra. Ano ka ba? Pare-pareho lang naman tayong taga-media na matatapang. Pero Kim, may pabor sana akong hihilingin sa'yo. Ano yun? Nag-aalala kasi ako sa anak kong si Kyla. Siya talagang mas iniisip ko sa tuwing malalagay sa panganib ang buhay ko. Kaya kung hindi man ako palaring makaligtas ulit sa susunod na may magtangka sa buhay ko, ikaw na sanang bahala sa anak ko ha. Huwag mo sana siyang pababayaan. Papadudot mula na mangyari ang pagkakaligtas ko sa nagtangka ng masama sa buhay ko ay unti-unti ko nang na-realize noon na hindi na talaga biro ang pinasok kong trabaho at ang pakikipaglaban ko sa paniniwala ko. Naging sunod-sunuran din noon sa balita naging sunod-sunod din noon ng balita ang tungkol sa mga journalist na pinapatay dito sa lugar namin o kahit sa iba pang mga bayan. May mga nakakaligtas na kagaya ko pero karamihan ay talagang nasasawi ang buhay. Pakiramdam ko tuloy noon ay palaging may nakaabang sa akin sa labas ng bahay namin. O kaya ay may nagmamatsyag sa akin sa labas ng opisina. Hindi ko alam kung napaparanoid lamang ako pero palagi kong nararamdaman noon na hindi na talaga ligtas ang buhay ko. Kaya naman bago pa man may masamang mangyari sa akin noon ay pinagplanuhan ko na mga bagay o tao na maiiwan ko kung sakali man na mamatay ako, Papadudut. Kasama na nga sa mga plano ko noon ay yung nag-iisang anak ko na si Kyla. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa nasa Spotify na. Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Sa totoo lang, Papadudut, ay hindi naman talaga ako naniniwala sa mga agi-agimat na yan. Hindi rin totoo yung sinasabi ko na palagi kong dala yung agimat o kwintas na bato na ibinigay sa amin ni Kim noong isang matanda. Hindi ko na nga rin alam kung saan ko naitago yon sa loob ng bahay namin ng mga oras na yon. Ginagamit ko lang na biro ang agimat na yon para maipakita ko sa ibang tao na naniniwala ko na hindi kaagad ako mamamatay. Pero doble ingat na rin talaga ako noon, lalo na sa mga taong kinakausap ko. Nagsusulat pa rin po ako ng patungkol sa mga matataas na taong nananamantala ng mahihina o mahihirap. Patuloy pa rin po ako sa pakikipaglaban sa karapatang pangtao. Kasi kung hindi ko gagawin yon, para saan pa na nadugtungan ng buhay ko. Palagi rin akong alerto sa paligid ko at sa mga taong nakapaligid sa akin. Handa ako na muling ipaglaban ang buhay ko. At hindi ko alam noon na hindi lang ako ang pwedeng mapahamak
nang dahil sa masasamang tao sa paligid, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Kyla? Anong oras na pero hanggang ngayon wala pa rin siya dito sa bahay. Ay, si Kyla na siguro yung kumakatok sa pinto. Hi, Myra! Oh, ikaw pala yan, Kim. Halika, tuloy ka. Salamat. Kasi hindi ka pumunta sa bahay kanina para sa birthday party ng anak ko. Hinintay pa naman kita, kaya pinuntahan na kita. Pasensya na ha, nawala rin sa isip ko eh. Okay lang. Ito may dala akong minudo tsaka pansit para sa inyo ni Kyla. Salamat. Dito ko na lang muna ilalagay sa maliit na lamesa ha. Bakit parang balisa ka? Ha? Hindi naman. Hindi raw, pero hindi na maipintay ang mukha mo. Panay pa ang tingin mo sa rilong suot mo. Ano ba nangyari? Si Kyla kasi wala pa rin dito sa bahay hanggang ngayon. Ha? Wala pa siya rito? Akala ko maaga lang siyang natulog, kaya mag-isa ka lang rito sa sala niyo. Ayun na nga pasado 8:30 na pero hindi pa rin siya nakakauwi. Baka naman nasa school pa yon at may tinatapos pa na klase. Alam ko ang oras ng klase ni Kyla. Hanggang 6:00 lang ng gabi ang pinaka-late na tapos ng klase niya. Baka may ginagawa silang school project kasama ng ibang kaklase niya. Kahit anong school project pa yon, hindi siya magpapaabot ng ganito kalalim na gabi sa labas ng bahay. At kung mangyari man yon, gagawain ng paraan para makatawag sa telepono namin dito. Hindi pa naman masyadong malalim ang gabi, Myra. Huwag ka na masyadong mag-alala. Baka pauwi na rin ang anak mo. Ewan ko ba, Kim? Iba kasi yung kabang nararamdaman ko ngayon. Ayoko mag-isip ng masama pero natatakot talaga ako eh. Huwag ka masyadong magpadala sa mga naiisip mo. Makakauwi ng maayos ang anak mo kaya relax ka lang dyan. Oh, nagri-ring na ang telepono nyo. Sigurado ko na si Kyla na yung tumatawag. Ay sige, sandali lang ha, sasagutin ko. Hello, Kyla? Hello, ma'am. Good evening po. Si Mrs. Myra po bang kausap ko ngayon? Oo, ako nga ito. Bakit? Sino to? Mrs., si Sargento Cervantes po to dito sa police station. Napatawag po ako tungkol sa anak nyo na si Kyla. Nakuha ko pong impormasyon nyo sa ID na nasa loob ng bag ng anak nyo. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Mrs., mabuti pa po siguro kung pumunta na lang kayo sa address ng morgue na ibibigay ko sa inyo. Ha? Morgue? Bakit siya nandun? Nasa school lang yung anak ko ha. Baka nagkakamali lang kayo ng tinatawagan. Mrs., pumunta na lang po kayo sa address na ibibigay ko sa inyo para magkaliwanagan po tayo. Hindi! Sabihin mo kung ano nangyari sa anak ko! Nasaan ba siya? Ipakausap mo siya sa akin! Gusto ko makausap yung anak ko! Nasaan si Kyla? Ay, wag po sana kayong mabibigla. Pero wala na po ang anak nyo, Mrs. Nakita po siya na wala ng buhay sa isang bakanteng lote. Kaagad na nang hina ang buong katawan ko nang marinig ko ang sinabi ng boses ng lalaki sa kabilang linya sa telepono, Papa Dudut. Pinilit kong hindi maniwala sa sinasabi niya dahil alam ko na malaki ang posibilidad na nagkakamali lamang sila. Sigurado ako na hindi ang anak kong si Kyla ang tinutukoy nila na nakitang katawan sa bakanteng lote at sigurado ako na buhay pa ang anak ko. Mabuti na lamang, Papa Dudut, kasama ko noon sa bahay si Kim dahil baka tuluyan na akong nawala ng malay sa kakaiyak kung mag-isa lamang ako. Hindi naman siya nagdalawang isip na samahan ako sa address na ibinigay sa akin ng kausap kong pulis sa telepono. Sa isang morgue yon na hindi kalayuan mula sa amin. Nang makarating kami doon at makapasok sa loob ay mas dumoble ang panginginig ng katawan ko nang makita ko ang katawan na natatakpan ng puting tela at medyo maduming kumot, Papa Dudut. Sa sukat pa lamang ng katawan na yon ay hindi na ako pwedeng magkamali. Pero nananalangin pa rin ako noon na sana'y hindi talaga si Kyla ang nagmamay-ari ng katawan na yon.
Hanggang sa halos panawa na ako ng ulirat na pilit kong pinigilan nang tanggalin na ang kumot at tuluyang bumungad sa akin ang mukha ng pinakamamahal kong anak. Awang-awa ko sa sinapit at itsura ng anak ko, Papa Dudut. Duguan ang ulo niya na para bang ilang beses na pinukpok. Bugbog din ang mukha niya, punit ang blusa niya at may ilang saksak sa tagiliran at wala na siyang suot na pang ibaba. Grabe yon, Papa Dudut. Para bang nararamdaman ko ang hirap na pinagdaanan niya noon bago siya binawian ng buhay, bago siya patayin ng demonyong nagsamantala sa kanya. Sinabi sa akin ng pulis noon na may lead na sila kung sino ang gumawa noon sa anak ko. Isang tricycle driver na bagong laya mula sa kulungan dahil sa nauna niyang kaso na may kinalaman sa droga at pangmumolestya. At sa pangalawang araw ng burol ng anak ko ay tinawagan ako ng pulis para ipalam sa akin na nahuli na nila ang drug addict na namantala at kumitil sa buhay ng anak kong si Kayla, Papa Dudut. Kim, salamat sa pagsama mo ulit sa akin dito sa presinto, ha? Wala yun. Siyempre hindi ko naman nahahayaan na mag-isa ka lang dito ngayon. Mabuti na nga lang at napakiusapan ko yung pinsan mo na mag-asikaso muna dun sa burol ni Kayla. Kaya nga eh. Pupunta pa naman daw mamaya sa bahay niyo mga kaklase ni Kayla para makiramay. Sigurado naman ako na maaabutan pa natin ang mga batang yun pagbalik natin sa bahay. Oo, kasi ang alam ko nag-aalala din sila sa'yo. Pero Myra, sigurado ka ba na kaya mo na siyang harapin ngayon? Oo, kaya ko. May ibang araw pa naman na pwede mo makilalang suspect na yun. Hindi na ako maghihintay pa ng ibang araw. Pero pwede naman nating ipagpaliban na lang muna to para kahit paano... Hindi na kailangan, Kim. Kakayanin ko to. O sige, basta nandito lang ako sa likod mo. Mrs., nandito na po ang suspect. Siya po ang gumawa ng krimen sa anak niyo. Tama na yun! Pasensya na po, ma'am. Pasensya? Pasensya kasi pinagsamantalahan at pinatay mo ang anak ko! Alam mo ba kung ilang taon pa lang siya? 17! 17 years old pa lang ang anak ko pero binaboy at pinatay mo siya! Pinatay mo ang anak ko! Hayop ka! Ma'am, pasensya na po talaga. Pero wala po ako sa sarili ko nung gawin ko ang bagay na yun. Wala sa sarili pero ilang beses mong sinaksak ang anak ko! Hindi ka pa na kontento! Pinukpok ko pa ng bato ang ulo niya! Tao ka ba talaga, ha? O demonyo ka na sumabi sa katawan na yan! Ma'am, pasensya na po talaga. Pinagsisisihan ko na po ang nagawa ko sa anak niyo. Patawarin niyo po sana ako. Kapag ba pinatawad kita ngayon, mabubuhay pa ang anak ko! Ha? May babalik mo pa ba ang buhay ng anak ko? Ha? Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin, demonyo ka! Alam ko mahirap pero kailangan mo kalmahin ang sarili mo! Kaya ko ang sarili ko! At ikaw walang yaka! Alam mo ba kung anong trabaho ko, ha? Manunulat ako sa dyaryo! At isinusulat ko ang lahat ng tungkol sa inyo mga kriminal kayo! Pinagtatanggol ko kayo! Ipinaglalaban ko ang karapatan ninyo para makapagbagong buhay! Handa akong ialay ang buhay ko para sa inyo! Tapos ito lang igaganti niyo sa akin! Ha? Bakit? Bakit hindi na lang ako? Bakit kailangan ako pa? Bakit? Matapad po talaga, ma'am. Patawarin niyo po ako. Hindi! Hindi kita mapapatawad kahit kailan! Ang dapat sa'yo, mamatay! Dapat mamatay ka na!
Dapat mamatay lahat kayo mga kriminal dito sa mundo! Mamatay na kayo lahat! Mamatay na kayo! Mamatay na kayo! Mamatay na kayo! Papadudot, muli ko pang nasampal ang lalaking nagsamantala at pumaslang sa anak kong si Kyla. Nasundan pa yon ng pagsabunot ko sa kanya bago ako tuluyang hinila ni Kim at ng isa pang pulis. At sa pagbitaw ng mga kamay nila sa dalawang braso ko ay tuluyan na akong napaluhod, Papadudot. Niyakap ko ang sarili ko habang walang tigil sa pagmumura, pag-iyak at pagtatanong. Bakit? Bakit kailangang maranasan yun ni Kyla at bakit si Kyla pa ang kailangan na mawala sa akin? Bakit ang anak ko pa? Sobrang sakit, Papadudot, lalo na sa part na nalaman ko na nakulong na pala ang lalaking yon noong una pa lamang at nabigyan ng pagkakataon na makalaya at makapagbagong buhay. Ang ibig sabihin, kasama siya sa mga taong pinaglaban ko. Yung mga taong nagkamali at naligaw ng landas pero dapat na bigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. Kasama siya sa mga taong pinaniwalaan ko noon na kayang magbago pero sinayang niya lamang ang effort ko ng pakikipaglaban para sa kanila. Sinayang niya ang chance na ibinigay ko sa kanya at ng mga opisyal at ng iba pang mga tao para makapagbagong buhay siya. Bumalik siya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at pananakit ng mga tao. At siguro kung hindi siya nakalaya noong una ay baka buhay pa ang anak kong si Kyla hanggang sa ngayon. Sa totoo lang, Papadudot, alam ko malaking kasalanan sa Diyos pero gustong gusto ko talaga siyang patayin ng mga oras na yon. Gusto kong iparana sa kanya ang hirap na dinanas ng anak kong si Kyla sa mga kamay niya. Pero syempre wala naman akong kapangyarihan at lakas ng loob na gawin yon. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang ipaubaya sa batas ang nangyari kay Kyla. 2 linggo po ang nakalipas mula nang mailibing si Kyla at bago pa man magsimula ang paglilitis sa kaso na para sa kanya ay nabalitaan ko na lamang na nagtangkang tumakas ang sospek sa pagpatay sa anak ko kasama ang ilan sa mga nasa preso. Napatay po sa engkwentro ng pagtakas at pakikipag-agawa ng baril ang mga preso na yon kasama na ang pumatay kay Kyla, Papadudot. Gusto ko talaga siyang makita na naghihirap sa loob ng bilangguan pero aaminin ko na natuwa na rin po ako nang malaman ko ang nangyari sa kanya dahil ang isang kagaya niya ay hindi na dapat pang pinatatagal ang buhay sa mundong ito. Siguro nga, Papadudot, lahat tayo ay pwedeng magbago pero hindi lahat ng masasamang tao ay pinapahalagahan ng chance na ibinibigay sa kanila para magbagong buhay. Naniniwala kasi talaga ako noon na wala tayong karapatan na ilagay ang hatol na kamatayan sa ating mga kamay. Pero ano bang karapatan ng mga drug addict na pumatay? Wala rin naman, hindi ba? Kaya hindi nyo siguro ako masisisi kung naising ko man na sana ay mawala na sa mundong ito ang lahat ng mga taong gumagamit o nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. At mawala na sana ang mga taong patuloy na gumagawa ng krimen, karahasan at kasamaan. Mula noon ay hindi na ako bumalik pa sa pagsusulat sa dyaryo. Pinanghinaan ako ng loob at nawala na ako ng gana na magsulat. Muntik na ring mawala ng direksyon ng buhay ko at mabuti na lamang at nandyan palagi ang kaibigan kong si Kim para damayan ako sa mga oras na gusto ko nang sumunod kay Kyla at kay Martin. Mahigit 25 taon na po ang nakakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito, Papadudot. At sa tuwing makakapanood ako sa balita na tungkol sa mga kriminal na natatagpo ang patay ay hindi ko po mapigilan ang sarili ko na matuwa. Dahil naniniwala ako na kailangan na silang ubusin sa mundong ito. Siguro po ay maraming kabarangay natin ang hindi natutuwa sa mga salitang binibitawan ko ngayon dito sa sulat ko. Pero sa isang kagaya ko na minsang naging boses at tagapagtanggol ng mga kriminal na nawala ng anak ng dahil din sa mga kriminal,
ay hindi niya naman po siguro ako masisisi kung maghinanakit man ako sa mga kagaya nila. Dahil hindi ako magdurusa ng ganito katagal kung hindi dahil sa mga taong gumawa ng krimen sa mundong ito. At dito ko na rin po tinatapos ang inyong forever kapuso at kabarangay, Myra. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatuto ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay naghahangad ng isang maayos at masayang pamilya. Yun bang kahit hindi perpekto pero merong pagmamahalan at pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Mahalaga yon sapagkat sa pamilya nagsisimulang hubugin ang karakter at pagkatao ng isang bata na siguradong dadalhin niya hanggang sa kanyang pagtanda. Bago ko simulang ibahagi ang aking storya ay nais ko munang magpakilala sa inyo, Papa Dudut. Ako si Isaiah, 36 years old at isang digital arts and graphic designer. Pero noong araw ay nagtatrabaho rin ako bilang isang call center agent sa Makati at doon ko nakilala ang wife kong si Linda. Sa kasalukuyan ay meron na kaming isang anak na lalaki at sa kabila ng pandemyang pinagdaraanan ng mundo ay magkasama at magkatulong kami ng misis kong itaguyod ang aming maliit na pamilya. Papa Dudut, 8 years ago ay na-diagnose ako na may PTSD or Post-Traumatic Stress Disorder. Nagsimula yon sa pamilyang kinalakhan ko. Bata pa lamang ako ay nakakaranas na ako na bugbugin, maltratuhin ang sarili kong ama. Oo, isang abusive person ang tatay Hector ko. Bukod sa akin ay malimit din niyang sinasaktan ang nanay Miranda ko. Lalo na kapag nagtatalo sila tungkol sa pera o mga bisyo ni tatay. Bukod po sa pamimisikal ay minumura at hinihiya rin kami mag-ina ni tatay at sa murang edad na 17 years old ay walang araw sa buhay ko na hindi ko hiniling sa Diyos. Na sana'y pinanganak na lamang ako sa ibang pamilya o hindi na lang sana ako isinilang pa.
Diba? Sinabi ko sawang-sawa na ako sa tuyo at kamatis. Bakit yan na naman ang hinahin mo, lintik ka? Mahal, yan lang kasi ang kasya sa pera natin eh. Sinungaling! Anong ibig mo sabihin na yan na lang ang kasya sa pera natin? Di ba binigyan kita ng pera para may pambili tayo ng masarap na ulam? Binigyan mo nga ako ng pera, pero nung nakaraang linggo pa yun. At saka, magkano lang naman yung binigay mo, kaya wag mo ako hanapan ng masarap na ulam. Kapal na mukha mo! Hindi ka na nga marunong mag-budget. Sumasagot ka ba? Wala akong pake. Dapat lang yan sa'yo. Itong tatandaan mo, ha? Sa susunod na aabutan kita ng pera. Responsibilidad mong pagkasyahin yun. Wala akong pakialam kung anong magic ang gagawin mo. Basta pagkasyahin mo. Naiintindihan mo? Pinagkasya ko naman, pero ano magagawa ko kung kulang nga? Sumasagot ka bang lintik ka, ha? Tay! Nay! Ba't kayo nasa sahig? Aba! Nandito na palang isa pang palamunin. Isaya, anak! Doon ka na sa kwarto natin! Nay! Halika po! Aalalayan ko po kayong tumayo. Tay! Bakit po ba sinasaktan niyo na naman si nanay? Ikaw inutil ka. Wag na wag mo akong kukwestiyonin. Lalo mo lang pinapainit ang ulo ko. Halika nga rito. Tay! Lakas na Aray ko loob po! pagtaasan ako ng boses, tarantado ka! Bitawan niyo po! Manang-mana Tay! ka sa nanay mo, Nasasaktan po makapalang ako! mukha! Wisit kayong dalawa! Mga walang silbi! Ayos ka lang ba? Hector, parang awa mo na! Huwag mo saktan ang anak ko! Ako na lang! Huwag mo nang idamay ang anak natin! Sabihin mo kasi dyan sa anak mong pakailamero na huwag nakikialam! Sa susunod, mas tatamaan talaga sa akin yan para madala! Pareho kayong palamunin! Wala na kayong ginawang maayos, mga inutil kayo! Makabili na nga lang ng makakain! Yung masarap! Hindi tulad nitong niluto mo parang basura! Weh! Umalis ka nga dyan! Paharang-harang kang ulupong ka! Isaya, anak, umalis ng tatay mo. Tana. Nay! Bakit po hindi na lang natin iwan si tatay? Tinan niyo! Ang dami niyo na namang pasa at sugat! Anak, hindi ko kayang iwan ang tatay mo dahil mahal ko siya. Tsaka, ayos lang naman ako eh, kahit na madalas niya akong saktan. Nay, ano po bang pinagsasabi niyong mahal niyo pa rin si tatay? Hindi niyo po ba nakikita kung gaano siya kasamang tao? Anak, hindi totoong masama ang tatay mo. Mainit lang ang ulo niya kasi hindi masarap yung ulam na niluto ko eh. Kasalanan ko yun. Kaya dapat lang naman talaga na saktan niya ako kasi nagkamali ako eh. Nay, ano ba naman po kayo? Naiintindihan niyo po ba yung mga pinagsasabi niyo? Maniwala ka, anak. Mabait ang tatay Ay, mo. naman eh. Tsaka alam ko na mahal niya ako katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya huwag mo na ulit sasabihin sa akin na iwan siya, ha? Dahil hindi mangyayari yun, anak. Itinadhana kami ng tatay mo na magsama habang buhay sa hirap at sa ginhawa. Dahil yun ang sinumpaan namin noon sa simbahan. Alam mo, anak, tandang-tanda ko pa nung ikinasal kami. Yun yung pinakamasayang sandali ng buhay ko. Ang ganong uri ng pagmamaltrato ni tatay ay kinalakihan ko na nga, Papa Dudut. Maraming beses ko na rin namang ginusto na umalis sa amin para takasan ang kamay na bakal ng sarili kong ama, subalit ayoko namang iwanan ang aking nanay, Papa Dudut. At dahil hindi rin naman niya kayang iwan noon si tatay dahil sa bulag niyang pagmamahal, para dito ay ako naman ang nagsasakripisyo. Papa Dudut, habang nagbibinata ako ay nagsimula ko na rin kamuhian ng nanay ko.
Maraming beses ko siyang kwestiyon noon kung bakit niya hinahayaang tratuhin siya ng ganon ni tatay. Ang paulit-ulit lamang niyang ikinakatwiran ay mahal niya ito at hindi niya kayang iwanan. Nang tanungin ko siya kung ako ba na anak niya ay mahal din niya, tanging paghingi lamang ng tawad ang naitugon niya sa akin. Doon ako nagsimulang manlamig sa sarili kong ina. Hanggang isang araw noong 20 anyos na ako ay nadatnan ko na lamang na bumubula ang bibig ng nanay Miranda ko at katabi ng bangkay niya. Ang walang lamang bote ng panlason sa daga at iba pang mga peste. Halos gumuho ang mundo ko sa pagpapakamatay ni nanay, papadudot, subalit may bahagi sa puso ko na lalo lamang namuhi sa kanya dahil sa pag-aabandona niya sa akin sa piling ng mapang-abuso kong tatay. At hindi nga ako nagkamali dahil simula noon ay ako na ang naging sentro ng pangbubugbog ng sarili kong ama. Isaya! Isaya, nasan kang peste ka? Ay, tay! Bakit po? Teka, lasing na naman po ba kayo? Ang lakas ng loob mong questionin ako ano kayo kung lasing ako, ha? Ha? Ay, aray! Ha? Tay! Ano po bang ginawa ko? Ba't niyo ako pinatukan? Kasalanan mo yung intrimitido ka. Ang mga tatay, hindi dapat kinukistyo ng inutil na anak na katulad mo. Naiintindihan mo? Saka sandali. Bakit bigla mo itinago yung hawak mo kanina pagpasok ko dito sa bahay? Ate ka, no? Nagsasabo ka ba? Tay, hindi ko po magagawa yun. Oh, bakit bigla mo nga tinago? Yung totoo, anong ginagawa mo? Siguro bumabata kang hayop ka. Nagbabasa lang po ako ng libro bago kayo dumating, tay. Anong bumabata kang pinagsasabi niyo? Sus! Masyado ka nawiwili sa pagbabasa ng mga walang kakwenta-kwenta. Nasaan na pala yung sinahod mo sa pagkakargador? Akin na! Kailangan ko ng pera. Yun pong binigay ko sa inyo nung isang araw, tay. Yun na po lahat yun. Ano? Hindi mo ako malolo kung pulpul ka. Alam ko may naitatabi kang pera. Nakita ko nung minsan may isinusuksok ka dito sa aparador malapit sa lababo. Umalis ka nga dyan! Ipapakita ko sa'yo kung saan mo tinatago yung pera mo. Tay, teka sandali. Wala po akong tinatagong pera. Anong wala? Dito lang yun Nasaan na ba yun? Ano to? Hoy, ang daming laman Napakabobo mo kasi. Bakit dito ka nagtatago ng pera? Siyempre makikita ko to. Tanga! Tay! Akin na po yan! Akin yan iniipon ko yan! Akin na to ngayon. Tay, parang awa niyo na po. Huwag niyo pong kunin yan. Iniipon ko po yan para makabili ko ng second hand na computer Ay, masyado ka namang ambisyoso. Barya lang naman tong pera mo, paano ka makakabili ng ganon? Tsaka hindi kayang intindihin ng utak mong gamonggo yung mga computer na yan. Ibibili ko na lang to ng alak para may pakinabang ka naman. Tay! Huwag niyo naman papakialaman yan. Akin po yan Akin na yan! Ano pa kayo? Makulit ka talaga, tarantado ka, ha? Ano? Ha? Tay! Tay! Tama na mo! Tama na mo, tay! Sa susunod kasi, huwag mo na akong kinokontrang gago ka. Gusto mo pa kasing nasasaktan ka. O paano? Mauna na ako, ha? Salamat pala rito sa ipon mo. Pag kailangan mo ako, nandun lang ako sa bar ni Paring Pancho. Ang sama niyo! Napakademonyo niyo! Ano ka mo? Yan ang dapat sa'yo, buwisit ka! Masyado kang maraming sinasabi! Ikaw ang demonyo, tanga! Salot ka sa buhay ko! High school lamang ang natapos ko noon dahil sa kahirapan, Papa Dudut. Hindi kasi sapat ang perang kinikita ni tatay sa pagtatrabaho sa construction kaya hindi na ako noon nakatungtong pa sa kolehiyo. Samantalang bukod sa paminsan-minsang pagtitinda ng mga kakanin, ay taong bahay lang din ang nanay ko noong nabubuhay pa ito.
At matapos ngang mawala ni nanay ay mas lalong naging maliit ang mundo para sa amin ni tatay. Papadudot, kahit naman sino ay hindi papangarapin ang buhay na meron ako ng mga panahong yon. Ako po mismo kulang na lang ay isumpa ang pamilyang kinalakhan ko. Bago pa ako tuluyang masiraan ng ulo o matulad sa tatay ko ay nag-decide na akong isakatuparan ang matagal ko ng plano simula ng pagbuhatan niya ako ng kamay. Katwiran ko noon ay wala na si nanay. Wala na rin dahilan para manatili pa ako sa bahay namin at tiisin ang masamang ugali ni tatay. Kaya naman kesa tapusin ang sarili kong buhay, naisip kong lumayas na lang sa amin noon, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Matapos kong lumayas sa bahay namin noon, nakala ko ay mapapariwara na ako. Ilang buwan din kasi akong natulog sa kalsada bago may isang mabuting tao na nagmanasakit sa akin at tinulungan ako makapasok sa isang shelter. Sa naturang shelter na yon ay pinag-aral ako ng mga kurso na pwede kong magamit para ako ay makapaghanap ng trabaho. At mas nag-focus ako noon sa mga training nila na may kinalaman sa pag-call center. Hindi nga nagtagal sa aking pagsisikap at paggabay ng mga taong nakilala ko na may malasakit ay tuluyan na nga akong nakapagtrabaho noon sa isang malaking call center company sa Makati. Papa Dudut, sino mag-aakala na noon pa lang pala magsisimula ang pinakamasayang sandali ng buhay ko? Matapos ko ngang piliing takasan ang masalimuot kong nakaraan, kaya ang sarap isipin na meron pa palang buhay sa labas ng mapang-abuso naming tahanan. Nagsikap ako noon sa pagtatrabaho at ang malaking bahagi ng sweldo ko ay inilalaan ko sa shelter na tumulong sa akin upang marami pa silang kabataang katulad ko na matulungan din. Samantala sa naturang kumpanya rin na aking pinagtrabahuhan ay nakilala ko naman si Linda. Kapwa ko siya agent, maganda, matalino at punong-puno ng pagmamahal ang pagkatao ni Linda. Hindi nagtagal ay niligawan ko siya at sinagot naman niya ako. Tumagal ng 6 taon ang relasyon namin at pagkatapos nga ay nag-propose na ako ng kasal sa kanya. Bagay na hindi rin naman niya tinanggihan. At pagkalipas lang ng 1 taon matapos kong mag-propose ay kinasal na nga kami, Papa Dudut. Sige ate. Ay. Oh, ang lalim nun ah. May problema ba? Sino yung kausap mo? Pinsan ko. Si Ate Geraldine. Anong sabi? Mabuti na lang daw nakuha niya number ko. Matagal na raw niya akong kinokontak. May sinabi siya sa akin tungkol sa tatay ko. Tatay mo? Bakit? Anong nangyari? Bale, tumawag sa akin si Ate Geraldine para sabihin na hindi na raw niya kayang alagaan si tatay sa kanila. Kasi may pamilya siyang dapat na mas iniintindi. Ako daw dapat ang gumagawa ng pag-aalaga kay tatay kasi ako yung anak. Nabanggit niya rin na paralisado na si tatay mula sa bewang pababa. Naaksidente daw si tatay. Nahulog mula sa scaffolding na tinutungtungan niya sa construction site. Napasama raw ang bagsak niya kaya naparalisa. Nako, paano na yan, mahal? Kawawa naman ang tatay mo. Mahal. Alam kong responsibilidad ko yun bilang anak. Kaso, kapag kinupkup ko siya, syempre dito siya tutuloy sa atin. Ayos lang ba yun sa'yo? Ano ka ba? Syempre ayos lang sa akin yun, no? Malaki naman tong bahay na napundar natin. May ekstrang kwarto para sa tatay mo. Saka naiintindihan ko naman ang pinsan mo. Mahirap talaga para sa kanya na alagaan ang tatay mo, lalo kung may sarili siyang pamilyang iniintindi. Kaya tama lang na kunin mo ang tatay mo para maalagaan mo siya dito. Sa palagay mo ba,
Kaya ko na makita at makasama ang tatay ko sa isang bubong. Mahal, alam kong may hindi kayo pagkakaunawaan ng tatay Hector mo noon. Kaya ka nga umalis sa puter niya, diba? Pero tatay mo pa rin siya eh. Kung may tao mang dapat na tumitingin at nag-aalaga sa kanya ngayong may sakit siya, ikaw dapat yun, mahal. Bilang mga anak, responsibilidad nating alagaan ang mga magulang natin sa pagtanda nila. Sa bagay, tama ka, mahal. Kung ano man yung hindi namin pagkakaunawaan ni tatay noon, nakaraan na yun. Tsaka masaya na ako ngayon. Ayoko rin naman na habang buhay, galit ako sa kanya. Noon pa man alam ko ng mabuting tao ka. Mapagpatawad at mapagkalinga sa kapwa. Kaya nga ako na-inlove sa'yo noon eh. Pinola mo pa ako. Pero mahal, maraming salamat ha. Kasi lagi ka nandyan sa tabi ko para pagaanin ang mga sitwasyon. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Pinagpala talaga ako na ikaw ang naging misis ko. Naku, tigilan na nga natin tong bulahan portion na to. Marami pa tayong dapat gawin at asikasuhin para sa pagdating ni Tatay Hector. Pero mahal, handa ka na ba? Oo, mahal. Handa na ako makita at makasama ulit si tatay. Sa kabila ng pinagdadaanan ko ay natutunan ko sa shelter kung saan ako noon nanatili ang tungkol sa konsepto ng pagpapatawad. Lalong-lalo na sa mga tao na nagkasala sa akin sa nakaraan. Kaya nga sinubukan ko ring patawarin noon si nanay dahil sa ginawa niya sa aking pag-iwan sa poder ni tatay nang tapusin niya ang sarili niyang buhay. At aaminin ko na mas gumaan ang dibdib ko dahil nabawasan kahit papaano ang mga dinadala ko noon. Kung tutuusin, kahit na masakit ang nangyari sa nanay ko, ay naging dahilan naman yon para mailigtas ko ang sarili ko mula sa aking tatay. At hindi mas magiging maayos ang estado ng buhay ko ngayon kung hindi rin yon nangyari. Kaya nga totoo na nangyayari ang mga bagay dahil may rason. Papadudot ng may kasal nga kami ni Linda ay pareho naming desisyon na huwag munang magkaroon ng anak ng panahon na yon. Dahil gusto muna naming i-enjoy ang buhay namin bilang mag-asawa. Pero matapos ngang dumating ang balita tungkol sa aking tatay at sinang-ayun na naman ng aking misis, ang pagkupkup namin sa kanya para mas maalagaan ay doon na rin nagsimula ang pagbabalik ng mga alaala sa aking isipan tungkol sa kung paano ako bugbugin at saktan noon ni tatay. Walang sandali sa loob ng 7 taon na nagdaan na hindi ko kinukumbinse at tinuturuan ng aking sarili na patawarin ang sarili kong ama mula sa pagkakasala niya sa akin. Ang akala ko, papadudot, ay nagtagumpay na ako. Natuluyan ko na nga siyang napatawad, subalit matapos niyang lumipat at tumira noon sa amin ay nagbalik lamang ang lahat ng masasama niyang ginawa sa akin. Dahilan para mag-breakdown ako. Ay, mahal, hindi ka pa bababangon? Wala ka bang pasok sa trabaho ngayon? Wala, na paano ka? Uy, mahal, bakit ka umiiyak? Mahal, akala ko handa na ako eh. Pero nung makita ko siya ulit, bumalik lahat ng mga masasamang alaala. Pero mahal, okay ka naman nung mga nakaraan ah. Pinipilit ko lang maging okay. Sa totoo lang natatakot ako. Ni ayokong lumabas ng kwarto. Kasi tuwing nakikita ko si tatay, naiisip ko may hawak siyang pamalo tapos iahataw niya sa akin. Kaya nga nandito lang ako sa kwarto eh. Ayokong lumabas kasi makikita niya ako. Natatakot ako. Natatakot ako lumabas, mahal. Mahal, paralisado na ang tatay mo. Hindi na siya nakakapaglakad.
Kaya imposible na masaktan ka pa niya ulit. Ha? Anong hindi niya ako masasaktan? Anong paralisado? Mahal, hindi totoo yan. Hindi siya paralisado. Malakas pa sa kalabaw ang tatay ko, mahal. Maniwala ka sa akin. Dati nga, sinusuntok niya si nanay sa mukha eh. Kaya pumuputok at dumudugo ang uso ng nanay ko. Tapos, alam mo ba, tuwing sinasabunutan niya ako, parang mabubunot yung buhok ko sa anit, mahal. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, malakas ang tatay ko. Hindi siya paralisado, nagpapanggap lang siya, mahal. Kaya ayoko lumabas ng kwarto kasi sasaktan niya ako. Mahal, yan ba ang tunay na dahilan kung bakit umalis ka noon sa puder ng tatay mo? Kasi sinasaktan niya kayo ng nanay mo? Oh, kumalma ka lang, mahal. Takot na takot ka. Nanginginig ang mga kamay mo. Pasensya ka na, mahal. Takot na takot lang talaga kasi ako eh. Akala ko hindi lang kayo nagkakaintindihan ng tatay mo kaya ka umalis sa inyo. Ngayon ko lang narinig na sinasaktan ka pala niya. Bakit hindi mo kunwento sa akin na ganyan pala ang nangyari sa inyo? Akala ko kasi talaga okay na ako. Pero bigla na lang bumalik lahat ng mga pinagdaanan ko sa kanya noon. Sinubukan ko namang pigilan tong nararamdaman ko simula nung kinupkup natin siya eh. Kaso hindi ko kaya. Hindi ko kinaya. Mahal, hindi ka na masasaktan pa ng tatay mo. Dahil hindi na siya nakakakilos dun sa higaan niya. Alam ko na mahirap ang pinagdaanan mo noon. Pero wala ka nang dapat katakutan sa ngayon. Ang totoo niyan, lalo nga akong humanga sa'yo. Dahil sa kabila ng lahat, inaalagaan mo pa rin ang tatay mo. Akala ko nagawa ko ng patawarin si tatay. Pero mali ako, mahal. Maling-mali ako. Nung makita ko ulit yung mukha niya, naramdaman ko lahat yung mga latay ng bawat palo niya sa akin noon. Naramdaman ko ulit lahat ng mga suntok at tadyak niya sa akin. Pati yung mga malalakas na pag-iyak ng nanay ko, mahal, naririnig ko ulit. Sa sobrang lakas, nakakabingi. Binabalikan ako ng mga bangungot ko na akala ko natakasan ko na. Uminahon ka lang, mahal. Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi mo na kailangang matakot? Kasi hindi ka na niya masasaktan. Hindi ka na mag-isa ngayon, mahal. Kasama mo na ako. Ipinapangako ko, hinding-hindi ka na masasaktan ng tatay mo. Paano ba may pagmamalaki ng isang batang lumaki sa mapang-abusong pamilya ang sarili niyang mga magulang? Yan ang dahilan ko noon kaya mas pinili kong huwag magbahagi ng aking nakaraan sa ibang tao. Bukod doon ay tinanim ko na rin sa isipan ko na patay na ang dating ako at gusto ko nang magkaroon ng panibago at maayos na pagkatao na malayo sa pananakit at pagmamaltrato. Yun din ang dahilan kaya hindi ko idinitalye kay Linda ang lahat tungkol sa pinagdaanan ko sa tatay ko. At dahil likas na mapagkalinga ang aking may bahay, ay hinayaan lamang niya ako noong umiyak sa piling niya habang yakap-yakap. Ipinangako niya sa akin na hinding-hindi na ako masasaktan ng sarili kong ama. Dahil bukod sa paralisado na ito at wala ng silbi ay kasama ko siya at lagi lang daw siya sa aking tabi. Kaya wala na raw akong dapat nakatakutan pa, Papa Dudut. Kaya lang, akala ko ay makukumbinsi ako ng mga salitang yon ni Linda. Subalit lumipas sa mga araw na nakikita ko ang tatay ko ay mas lalo lamang lumalala ang nangyayari sa akin. Hindi ako mapanatag, Papa Dudut. Balisa din ako at palaging natatakot. Mas lumala din ang hallucinations ko at pagwo-worry na baka anumang sandali ay maulit na naman ang pananakit sa akin ng tatay ko. Doon na nga lalong nagsimulang magbago ang pagkatao ko. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Kung may isang bagay na nagpapalala ng trauma ko noon sa tatay ko ay ang mismong tatay ko rin, Papa Dudut.
Paralisado na nga ang kalahati ng kanyang katawan subalit matalim pa rin ang kanyang dila at mapang-insulto pa rin siya kung tumingin. Nandyan yung minsan niyang sinabi sa akin na wala pa rin akong kwentang tao sa kabila ng estado ko sa buhay. Na isa pa rin akong uhuging bata na walang alam at kung ano-ano pa. Lahat ng iyon ay binabalik wala ko lamang dahil hanggang salita na lamang naman ang magagawa niya. Inakala ko rin kasi na immune na ako na hinding-hindi na ako maapektuhan ng mga sinasabi ng tatay ko subalit mali pala ako, Papa Dudut. Noon din ay nagdesisyon kami ni Linda na kumuha ng taong magbabantay kay tatay at iintindi sa kanya habang wala kami sa bahay. Pero hindi nagtatagal ang mga nakukuha namin dahil na rin mismo sa ugali ng tatay ko, Papa Dudut. Kaya nga kahit anong iwas ang gawin ko ay ako pa rin ang nag-aasikaso sa kanya. Ay, Tay! Kailangan nyo na pong inumin tong gamot nyo. Sinabi nga ayoko niyan. Hindi ka ba makaintindi? Kahit kailan talaga napakabobo mo. Para naman to sa inyo eh. Alam mo, kahit laklakin ko ang lahat ng mga gamot na yan, hindi na ako gagaling. Kaya ano pang silbi kung iinumin ko yan? Iwan mo na nga lang ako. Naiirita lang ako sa'yo eh. Istorbo kasi panunood ko ng TV. Tay, wag na matigas ang ulo nyo. Inumin nyo na to. Oh, Ayoko nga! Ilayo mo nga yung kamay mo sa inumin akin. nyo na. Uy! Kayo na nga tong iniintindi, kayo pa nagmamalaki. Napakawalang utang na loob nyo. Sinabi ko ba sa'yong intindihin mo ako? Sinabi ko ba na asikasuhin mo ako? Alam mo, ayos na ako nun kina Geraldine eh. Kung bakit kasi kinuha ko mo ako doon, buwisit ka. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, sa totoo lang, masayang masaya ako nung naglayas ka. Ano sabi mo? Masayang masaya ka pa? Ha? Wala ka talagang konsensya? Hindi ka man lang nag-alala para sa anak mong demonyo ka? At bakit ako mag-aalala sa'yo? Matagal ko na kayang gustong idispatsa ka sa bahay at buhay ko. Mabuti na lang nakapag-isip ka rin ng matino at ikaw na ang kusang umalis. Ang totoo niyan, akala ko patay ka na. Pero biruin mo yon, buhay ka pa palang lintik ka. Lakas din ang swerte mo, no? Ako naman ang minamalas kasi nakita ko pa yung pagbumukha mo. Napakawalang hiya mo talagang matanda ka eh, no? Ha? Ha? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Sa bagay, yan lang naman ang kaya mo eh. Ang manakit ng paralisado. Hindi ka na talaga nagbago. Kahit kailan, kampon ka talaga ni Satanas. Wala ka talaga kahit nakatiting na respeto sa sarili mong anak eh, no? No? Bitiwan mo kung hayop ka! Bitiwan mo ako huwag sabi! ka pumiglas! Bakit? Kinakabahan ka na ba? Ha? Kinakabahan ka ba na sasaktan kita? Oh, ano natatakot ka? Natatakot ka na ngayong matanda ka na at paralisado ka na hindi ka na makalaban? Ha? Kinakabahan ka kasi inutil ka na? Ha? Nag-aalala ka na babawian na kita sa lahat ng mga pananakit mo sa amin ni nanay noon? Ha? Walang hiya ka! Bastos! Walang modo! Ikaw ang walang modo! Hayop ka talaga! Ganito mo na ako itrato porket hindi na ako makalaban! Kung alam ko lang na magiging ganyan kapag tanda mo, sana nung bata ka pa lang, biniti na kita patiwarik! Sana nga pinatay nyo na lang ako noon! Sana nga! Para hindi ko na naranasan ang lahat ng pang-aabuso ninyo! Ano? Masakit ba? Ha? Masakit ba na hindi mo kayang lumaban? Ha? Masakit ba na maging inutil? Ha? Ano? Mahal, tingin mo yan! Ano? Ano ginagawa mo? Tarantado ka! Huwag mo siyang saktan! Kumalma ka lang. Tingnan mo. Mukhang hindi naman nasaktan yung demonyong yan eh. Alam mo mahal, kahit nahampasin ko pa ng tubo yung tuhod niyan, hindi niya na mararamdaman. Bakit? Kasi manhid na yan eh. Manhid yung kalahati ng katawan niyan. Tsaka inuutil yung gagong yan. Sandali. Parang maganda yun ah. Tuluyan na kaya kitang lumpuhin tarantado ka. No? Total, hindi mo naman mararamdaman yung sakit kasi nga paralisado ka na eh, di ba?
Ano? Ha? Ano? Simulan ko na ba? Ha? Patayin mo na lang ako! Talagang papatayin kita! Isaya, sabing tumigil ka na! Sandali! Dugo ba yan? Mahal! Nagdudugo ang paa ni tatay! Saan yan galing? Teka nga, bakit may mga bubog dito? Eh paano? Tinabig ng inutil na yan yung baso kanina. Siya ang gumawa niyan sa sarili niya. Siya na nga tong inaasikaso kanina eh. Siya pa tong maarte. Buti nga natapakan niya lang yung bubog eh. Buti hindi ko pinakain sa kanya. Sinabing tumigil ka na! Ano ba? Gusto mo bang maging katulad ng tatay mo? Please, mahal, tama na, okay? Hindi ka na masasaktan ng tatay mo, kaya wag mo na rin siyang saktan. Huwag ka nang gumanti. Pasensya ka na, mahal. Hindi ko sinasadya. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Sorry. Pasensya ka na. Mag-usap tayo mamaya. Pero sa ngayon, tulungan mo muna akong linisin ang sugat ni tatay. Tay, please, huwag na pong matigas ang ulo ninyo. Huwag niyo na pong pahirapan ang anak niyo. Sobra-sobra ng paghihirap niya sa inyo noon. Parang awa niyo na, umayos na po kayo. Matapos nga ang tagpong yon ay binanggit ko sa misis ko na pinagsisisihan kong nakipag-ugnayan pa ako ulit sa tatay ko dahil sa kabila ng kondisyon niya ay hindi pa rin siya nagbabago. At mukhang hindi na talaga siya magbabago at kahit kailan ay hindi na rin mararanasan pang mahalin ang sarili kong ama o kahit magkaroon man lang ng father figure ay hindi ko po mararanasan. At bukod doon ay lalong lumala ang pag-iisip ko ng hindi maganda na baka isang araw ay magkatotoo ang sinabi sa akin noon ni tatay. Na dahil anak niya ako at nananalaytay sa ugat ko ang dugo niya ay tiyak na hindi rin ako naiiba sa kanya. Na kahit na anong gawin kong pilit na magpakabuti ay darating din ang araw na mas hihigitan ko pa raw ang sungay niya. Papadudot, takot na takot ako noon at labis na naapektuhan ang buong sistema ko. Madalas ako noong nagkukulong na lamang sa kwarto para lang wag kong makita o makasalamuha ang tatay ko dahilan para hustong mag-alala sa akin ang misis ko. Doon na rin niya na isipan na kausapin ang malalapit naming kamag-anak na hindi nga magandang ideya ang pagkupkup namin sa tatay ko at kung maaari ay ilipat na lamang ang pag-aalaga nito sa kanila. Tutulong na lamang kami sa mga gastusin ng mga pangangailangan at gamutan ni tatay. Pero hindi yon nangyari. Dahil ilang linggo lang ang lumipas mula ng aming malalang engkwentro ay inatake naman sa puso si tatay habang natutulog dahilan para hindi na siya magising at tuluyan ang sumakabilang buhay. Ang pangyayaring yon ang naging mitya upang tuluyan akong malugmok, papadudot. At kahit na matapos ilibing noon si tatay ay wala pa rin akong kagana-gana sa buhay at mga bagay na dati kong ginagawa. Mahal, hindi ka ba kakain? Handa na ang hapunan. Umiiyak ka ba? Anong problema? Ha? Hindi. Ayos lang ako. Napuwing lang ako, mahal. Yan na yata ang pinakagasgas na linya na narinig ko, mahal. Maraming beses ko na yung narinig kaya hindi ako naniniwala sa'yo. Alam mo, wala talaga akong may tatago sa'yo no? Kilalang kilala mo talaga ako, mahal. Aba syempre, malakas yata ang pakiramdam naming mga babae. Lalong-lalo na kapag nambababae kayo. Oo. Bakit naman napunta dyan? Grabe ka naman sa akin. Never naman ako ng babae. Ano ka ba? Biro lang yun. Pero seryoso, may problema ba? Bakit ba kasi ang layo mo? Ay, sorry naman. Teka, tabihan kita dyan.
Huhulaan ko na lang. Iniisip mo na naman ng Tatay Hector mo, no? Hindi ko kasi mapigilang isipin, mahal eh. Nung namatay kasi si tatay, akala ko mas magiging masaya na ako. Kasi sa wakas, wala na yung taong nanakit sa amin ng nanay ko noon. Kaso, mali pala ako. Masakit pa rin palang mawalan ng tatay. Hindi siya kasing sakit nung mawala yung nanay ko, pero masakit pa rin. Kahit na alam kong minaltrato niya kami ng nanay ko, masakit pa rin na wala na siya. Naiintindihan kita. Normal lang naman yan dahil magulang mo pa rin yun. Kahit na anong sama niya sa'yo noon, masasaktan at masasaktan ka pa rin kapag namatay na siya. Kapag nga yung mga celebrity na hindi naman natin personal na kilala, nalulungkot tayo kapag namatay sila. Paano pa yung mga kadugo natin, 'di ba? Kaya ayos lang kung nagluluksa ka pa rin hanggang ngayon. Wala namang takdang panahon ng paghihilom at pag-move on ng isang tao. Minsan dumarating na lang yon at nangyayari ng hindi mo inaasahan. Kaya nga, mahal, nagpapasalamat ako sa'yo kasi nasa tabi kita sa mga panahong katulad nito. Hindi mo ako iniwan. Siyempre, for better or for worse nga, di ba? Pero bakit parang malungkot ka pa rin? Alam mo, mahal, may isang bagay pa kasing bumabagabag sa isip ko eh. Yung tungkol sa huli naming engkwentro ni tatay bago siya namatay. Ang totoo niyan, natatakot ako na maging katulad niya. Yun bang mapanakit? Natatakot ako na baka isang araw mapagbuhatan din kita ng kamay, pati na yung mga magiging anak natin. Hindi kasi imposible yun dahil nakita ko sa sarili ko noon nung sinasaktan ko si tatay na para akong isang halimaw, para akong demonyo. Nung mga pagkakataon na yun, naging katulad niya ako, mahal. Ayokong magkaganon. Ayokong maging katulad niya. Ayokong iwan mo ako. Ayokong ipamana sa mga anak natin yung ganong klase ng buhay. Katulad nung pamanang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Mahal, alam mong hindi mangyayari yon dahil magkaibang tao kayo ng tatay mo. Hindi porke iisang dugo na nananalaytay sa ugat ninyo, magiging katulad mo na siya. Makinig ka sa akin, Isaya. Hinding-hindi mangyayari ang kinatatakutan mo dahil tutulungan kita. Alam ko na imposible kung ako lang kaya sana pumayag kang magpa-counseling. Hayaan mong tulungan ka rin at gabayan ka ng mga eksperto para tuluyang maghilom yung trauma mo. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan tulad ng kinatatakutan mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nagawa kong mabuti nung nakaraang buhay ko para ibigay ka ng Diyos sa akin, mahal. Hindi lahat ng tao lumalaking may role model. Yung iba, lumalaki kasama yung mga tao na ayaw nilang tularan pag tumanda na sila. Katulad mo, ikaw na mismong nagtanggal sa sistema mo ng hindi magandang ugali na akala mo minana mo sa tatay mo. Kaya naman proud na proud ako sa'yo. Alam mo yan, di ba? Kaya huwag ka na masyadong mag-alala dahil magiging maayos din ang lahat. Papa Dudut, malaking bagay sa akin na nasa tabi ko lamang ang may bahay kong si Linda para samahan ako sa madidilim na sandali ng buhay ko. Dahil kung wala siya, siguradong maraming beses na akong naligaw. Kung tutuusin ay tama naman siya nang sabihin niyang magkaibang tao kami ni Tatay Hector. At yun nga ang pinanghahawakan ko hanggang sa ngayon. Matapos ang pag-uusap namin yon ay nagpakonsulta nga kami sa eksperto at doon ko nga nalaman na may PTSD ako. Pero sa tulong at pananatili ni Linda sa aking tabi, habang nagka-counseling ako ay unti-unti na akong nakakaalpas sa madilim at nakakatroma kong nakaraan. Hindi na rin po ako madalas bangungutin sa gabi at hindi na rin po ako masyadong nagwo-worry na baka isang araw ay magbalik si tatay para manakit muli. Siyang tunay na malaking dagok para sa isang bata, ang pamilyang kanyang kinalakhan. Kung paano siya tratuhin at kausapin ang kanyang mga magulang o kung sino mang miyembro
ng kanilang pamilya ang siyang huhubog sa pagkatao niya pag lumaki na siya. Kaya nga po mahalaga na punuin natin ng pagkalinga at pagmamahala ng ating tahanan upang yon ang maipamana natin sa ating mga anak. Papa Dudut, maraming salamat po sakaling mapili po ninyong itampok ang kwento ng buhay ko at sana'y mayroong mga kabarangay natin ang na-inspire sa akin. More power po sa Barangay Love Stories at mabuhay tayong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Isaya. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Iyan